Bale, 14 pieces po yan. 14 pieces ang isa laging umuulan. Pwede naman pwede rito yan. Yung tiles daw dito, sabi ni Kuya. Mga araw po, nandito tayo dito sa San Simon Project. Next week, ilalagay daw po yung dito, automated. Sa piraso po nito, nasa 500 per piece yata. Ayan, Sabado po tayo ngayon. Kumusta po lahat? Good morning, good morning. Kagabi nag-overtime si Parang Denden dito, mga boss. Yung po mga project nating pintuan. Sa Magalang po to. Pinulat ko pala kahapon to. So dito na lang babarnisan. Ito. Halos sa 6, 7, 8, 9. Halos 3 hours din siyang nag-overtime kagabi. Ito yung nagawa niya, na-prepare niya itong isang piraso. Medyo mabusisi po kasi ito, kailangan talaga yung paglilihan nito sa makinis nasa ano po kasi yung ano nito, yung magiging kagandahan ng pagbabarnis nito, pagbabarnis na sa pagpe-prepare. Ano, mapapansin nyo na makinis na. Ito yung ano, hindi pa naliha. Bali ano to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na panel door. So baka mamaya maaga naman po kami uuwi. So i-continue nila to. Baka kasama niya si Gary, yung kuya niya. Tapos dadaan tayo dito sa Riot Project. Silipin natin kung ano na yung naging anong update doon. Bumili po ako ng scaffold kahapon. Tingnan ko kung hindi nagkulang, para kung kulang pa. So bibili pa tayo. Malapit lang naman po yung hardware doon. Ayan, tapos diretso po tayo sa San Simon Project. Ayan, San Simon po tayo ngayong araw ng Saturday. Naman po silang uuwi ngayon. So let's go. San Simon Project muna tayo. Ayan mga boss, kape muna tayo. Natayuan na po ng scaffold. Ito pa yung iba, 20 pieces yung binili ko kahapon, pero mukhang kukulangin pa po yan. Gusto ko kasi mapaikutan na ng scaffold dito. Yan, dyan, tapos sa likod doon. Tingnan natin kung mapupull out na yung iba. Plastering. Sa loob, halos ano na po, finish na yung, tapos na yung palitada. Yung mga opening na lang ng mga bintana ang kinakantuhan. Mukhang hindi na naman papasok yung ating welder, si Ironman. Saturday pa naman ngayon. Hindi papasok si Ironman. Saturday pa naman ngayon, payday. Ito tayong ano, pwede na tayo mag-ano dito mga boss, mag-ceiling framing na by next week siguro, dahil yung mga iba wala na silang masyadong gagawin. Siguro yung iba mag-ano na, ceiling framing na. Ito yung CR. Yung laki. Ito CR, maluwang. Maluwang din po siya. Sarap ng kape. Okay. Ayan, pagka ganito mataas yung area mga boss sa second floor, mas maganda pong gamitin pang scaffold yung mga tubo. Madali siyang i-assemble, tsaka mataas na yung kanyang abot. Yan, 6 meters po yung isang pirasong tubo, isang pyesa. So halos maabot na nila yung dun sa taas. Pero dito, baka magdudugtong pa sila dito. Ayan.
Ito yung bago. 1 and 1 half. 500 ang kuha natin dyan. Pero ang original price niya, actually naka-discount pa ako dyan. Ang original price po niyan doon 580. So nakuha ko ng 500. Medyo mahal din kasi yung tulad ng sabi ko, yung last na bili natin, itong mga luma na to. Sa Pangasinan ko pa nabili ito eh. Sa 400 lang yata, 300 plus something, ganun. Ayan, nandito na po tayo sa sa San Simon project. Dito tayo dumaan sa Dike. Sa dike tayo dumaan. Ayan yung project natin. Yun. Ang ganda na tabi natin dito sa ating parking space. Ayan, itong ating gate mga boss, tapos na siya. Bale yung kulang na lang dito, yung kanyang automation. Ayan, automation. Ang gusto po nila Kuya Herman, tulad ng nakalagay dito, isa automation. Pero yung dating motor na nakalagay dito, hindi na po namin gagamitin. Kukuha na po kami ng bagong motor. Kaya meron na po akong kausap about sa automation nito. By next week daw ang schedule ng pag-install nila. Mas maganda yung ipa-install na natin tulad ng ganitong project, sliding gate na may automation. Mas mainam na pa-install na natin sa mga mga specialist sa mga ganitong trabaho. Yung pag-automate ng gate. Automated gate po ang kanilang specialty. So mas maganda para hindi tayo pabalik-balik o paulit-ulit yung trabaho. Kung tayo lang kasi wala pa tayong experience sa ganun. Kung i-DIY lang namin or first time namin maglagay, baka may magka-problema. So yun yung iniwasan ko, yung paulit-ulit. Tapos hindi pa tugma yung ilalagay nating kanyang pinaka motor. So mas maganda na dun sa mga specialist natin ipapagawa. Ayan, abangan nyo po, by next week ilalagay po nila to, i-automate nila, automation nila. Ayan, pinakita ko na rin sa kanila mga boss yung gate namin. So yung haba nito mga boss, halos nasa 6 meters po ito. Tulad ng ginagawa natin sa Magalang, halos ganito rin po kalaki yun. Ayan, pero ito stainless po to. Lahat ng materials niya stainless. Yung gulong, yung railing, yung track niya. Tapos yan, lahat. Maliban lang itong lagyan nating design. Ito naman na floated panel PVC. Ayan, ano siya, matigas. Ano din yan, weatherproof. Hindi rin po na bubulok, hindi nangangalawang. So less maintenance po itong ating project na gate dito. Hindi na nila maintain ng pintura. So yan, lifetime na siya. Yung po palang motor na ilalagay nila, yung po warranty niya is 1 year warranty. Ang makina na mag-automatic gate. Ayan. Hanggang lang naman yung boss, hanggang lang naman yung slide. So yung nilalagay natin yung gulong dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapos dalawa yung roller niya, isa doon, tapos sa dito. Yan, tapos meron tayong additional na stainless dito po sa perimeter fence. Pinapalagyan na rin po nila Kuya Herman. Ayan, dito sa open na to. Ayan, naglalagay po naman dyan. Stainless din po yan. Hanggang doon sa may likuran doon. Ganda. Salamuhan na rin po itong kanyang pinaka-ports. Hanggang dito na po yan. Tapos meron pa tayo lalagay na design dito. Ayan na yung indoor nya. Ang ganda na.
compare sa dating nakalagay dito mga boss. Yung dating nakalagay dito, ang sukat po nung main door dati dito 1 meter by 210 lang yun. Ito 1.2 by 2.4. Hindi pa upinis to. Saka natin pipinisin pagka konti na lang yung mga ginagawa rito para hindi na siya magasgasan pa. Kasi yung TV console din. Ilaw to eh. Ayun, ilaw. Medyo maliwanag lang kaya hindi po alinag yung ilaw. Ayun, yung ilaw din. Medyo sikat na sikat yung araw, maliwanag kaya hindi masyadong kita yung ilaw natin. So isa-isa ni-repair natin to. Dati po, yung mga bago dito sa ating channel, meron pong takip dito to. Tinanggal namin. I-atras namin, gawa ng yung kasing siyempre yung uupo rito or yung mga upuan walang suotan. Saka yung uupo rito, yung tuhod, tatama sa takip. Yan po palang i-add pa natin sa taas yung bubong. Na-order na po namin yung materyales. Nandun na po sa taas. Mamaya silipin natin, nakita tayo. Ayan. Itong project natin dito, hindi po siya budget meal, kumbaga. Medyo ano po siya, medyo may kamahalan. Nakikita nyo naman sa mga materyales na ginamit natin sa mga railing niya. Sa mga railing pa lang halos sa stainless na tempered glass. Yung gate, stainless, tempered glass, tapos automated pa. Tapos yung mga bintana niya, mga opening, napakalaki. So yung tiles na ginamit natin, hindi basta-basta, medyo pricey rin. So hindi po siya standard finish. Halos na umauna po siya sa sa high end. Yan, ito mga hagdan dito. Ayos na to, yan, hindi pa finish to. Ganda. Yan, pansin nyo, puro cladding. Fluted panel, PVC panel. Mga door natin solid. Yan, ito po yung dati. Flash door. Ito. Solid. Yan, hinahangan ni Gary. I-prepare na. Tapos sa farm po namin pipilis to, i-pull out natin. Wala po kasing pupweston dito, lalo na pagka minsan naging umuulan. So hindi naman pwede rito. Pailatag natin dito yan, biglang bumuhos yung ulan. Yari. Yan, puro ano po yan, solid. 8,000 ang presyo po niyan bawat isa. Wala pang pintura yan. Wala pang installation. Wala pang tawag dito, bisagra. Sabagay may bisagra na pala yung mga hamba rito dati. Ayun, okay na. Tapos yung dito sa canopy, hindi ko pa po nabibili yun. Siguro by next week na rin. Polycarbonate. Tara, kaya tayo sa taas. Yung pong materials na gagamitin natin sa pagbubong sa roof deck, nandun sa taas. Inakit na po nila, dumating po kahapon. Ito, finish na po ito. Kung mapapansin nyo, napakita po. Parang salamin. Ayan o. Giniba na nila yung dito mga boss, yung kitchen. Yung tiles daw dito, sabi ni Kuya Herman mga boss, papalitan na natin. Ganito na rin. Kaya mami naling ang tiles ka, no? Ito po yung mga pintuan. Halos pare-pares lang po naman yung design. Same lang. Ito po yung mga bakal. Yun o. High beam. 3
3 inches by 6 inches ang size po nito. Ayan, 14 pieces BI wide flanges, 3 by 6 by 6 meters. 3 by 6 by 6 meters. Ang presyo po niyan is 3,883 pesos ang isang piraso po nito. Ayan, kung mapansin nyo, napakakapal. Hindi po mapuputol, mahirapan po magputol ng cutting disc dito. So kailangan din natin mag-provide ng acetylene. Ayan, kung mapansin nyo, yan yung pinuputulan. Acetylene po pinaputol dito, hindi po cutting disc or hindi cut off. Dahil sa sobrang ano na siya, kapal na siya, high beam na siya. Ayan. Bale 14 pieces po yan. 14 pieces ang price niya. Tulad na sabi ko kanina, 3,883. 54,362 ang 14 pieces nito. Ito lang, 54,000. Yan po yung gagamitin namin dito pang poste dyan. Tapos yung gagamitin din pang ano, pang kapitan ng ating Raptor, para wala na po siyang poste sa gitna. Pangit po kasi pagka pinostihan natin sa gitna to, ano pa, sagabal pa yung poste. Kaya napagdesisyonan ko yung ating materials is titibayin natin. Doon sa plano po kasi na sinusunod natin dito, yung poste niya 4x4 yata, yung ganun, 4x4 yung poste. Mas matibay po ito, high beam na yan. Tapos yung kanyang pinaka Raptor, gumamit kami ng ano, ng tubular na 2x4 yun, 2x4 1.5. Yan, bali ano yan, 34 pieces, 780. Tapos 4x4, ayan, 4x4 by 2 mm, 2.0 pong kapal nito, itong 4x4 na to, 2.0. Ito 1.5, 3x6 na high beam. Ayan. Ang price po niyan, yan, yung mga materials natin na yun is 87,702. Yan po yung materials natin na gagamitin dito sa roofing, yung bubong. Ayan, nahanap din pala ako ng ano, mga boss, nung gagamitin natin pang-cut nito, acetylene. So 87,702. Diyan sa mo rin. Pituan. Yayamanin. Kapiyagdahan niya, yayamanin. Dahil na po, pagka naalinis na ito, nalagay yung tempered glass. Yung tempered glass, matagal na po dito yun. Bali yung, yun na lang pala hindi ko na ipagawa. Yung additional dito na pinaano na rin ni Kuya Herman. Yan, ito. Pinapalit na rin yung dati, tempered glass na rin po yun. Yun na lang po yung hindi pa naipagawa. Pero pagka napunta tayo sa San Fernando, doon na lang natin pagagawa yan. Mapinis to. Rewiring, pintura. Ayan, nag-rewiring din po tayo dito. Halos pinalitan natin yung wire na dinamit dito dati na substandard. Nung nakaraan mga boss, meron po nakapansin sa ating mga subscriber. Yan, shoutout dun sa nakapansin. Yung pong word na Tesla, medyo nalito po kami. Yung T na punta rito, pag ganyan yung basa niya. So yan, inayos na po natin. Ayun, okay na. Tesla, na po yan. Meron din pong strip light yan pagka yung sa red. Hindi lang po pansin yan dahil nga maluwanag. Ano red. Yun yung isa dito. Saka ito. Yan, nilalagay na ni Alfred yung strip light. Tapos ang color nito, syempre sa gitna, red.
Red din yan. Kaya pinaka-siding niya red. Tapos meron din pong pinlight yan. Hindi naman pwedeng ito lang yung ilaw niya dahil ano po yan, ano tawag dito? Madilim, pagka yan lang. May mga pinlight pa po sa gilid yan. Tesla. Yan, ito yung materials na nilagay natin doon sa design ng gate. Ang isang piraso po nito nasa 500 per piece yata. 500 ang isang piraso, nasa ano yung haba niya, halos sa 2.9 meters. Napakapal, napakatigas. PVC. Dati dito yung ano niya. Dito yung hagdan niya dati mga boss. Meron siyang ano dito. Pinaka plant box, tapos meron siyang wall. Dito meron siyang plant box diyan. Ito yung hagdan niya. Tapos yung service gate, halos doon din dati. Ayun. Ayun, gumanda yung layout niya. Ayan, lapad ng hagdanan. Payday. Malinis na. Bago tayo umalis. Payday. Bago tayo kumain. Ayan. Maraming salamat muli kay Kuya Herman. Ayan po yung ating lunch. Ayan, malinis na rin. Oh, kain. Sarap. Hindi manok lang oh. Sige. Ito. Ay, talpak niya. Okay. Hindi ako pansit. Ay, abot mo yung gravy. Gravy to. Gravy. Gagang ulo mo pa, no? Uli ka? Buli na. Buli ka? Buli mo bante. Kung may makalibo ka yan, wala. Ikaw. Sakay ka. Bakit sinanggit niya? Ketchup yan lang kain. Yun o, alas na tayo. Ayun po si tatay. Father nila Kuya Herman. Yan, shout out. Shoutout yung hindi ko nabanggit noon. Sige. Ano mo ta? Yung Imelda Rosemary. Saka si Herman. Si Kuya Herman, siyempre. Shout out kay Ate Imelda at saka kay Ate Rosemary. Ayan. Ayan, tsaka siyempre kay Kuya Herman. Ganda na oh. Okay, ayan na. Alis na tayo. Meron pala tayong dadaan dito mga boss, si Black Shadow. Order siya ng airgun dito sa kaibigan natin kay King Philip Gonzales. Yung pong pinagbilihan ko ng airgun ko. Nag-order si Black Shadow ng airgun. So total maaga pa naman. Kunin natin tapos hahatid ko doon. Hatid natin kay Black Shadow yung mga airgun. Dalawa po yung in-order niya. Okay, tara. Ayan, nandito na tayo. Dito sa Kubo Cafe ni Black Shadow in the night. Si Pare Jimmy nasa farm to daw po siya. Tignan natin kung mamaya pakapunta tayo doon ay makita kami pala dito.